Ito ang tinig ng San Manuelenyo Radio. Tatak San Manuel, tatak Tarlac. Boses ng edukasyon na maghahatid sa bawat kabahayan ng mga araling hindi dapat mawaglit ng bawat kabataan. Tinig ng San Manuelenyo Radio. Mga aralin para sa inyo. Tatak San Manuelenyo, tatak Tarlacenyo. Magandang araw sa mga ginikiling naming mag-aaral sa kindergarten. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid, tinig ng San Manuelenyo Radio, tatak San Manuel, tatak Tarlac. Nagagalak kami na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, Teacher Beverly Joy Carulla, Teacher Broadcaster sa Distrito ng San Manuel at Gulo ng Kindergarten na malikhain at masayahin. Siguruhin ninyong nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta ang araw ninyo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong pamilya. Mabuti kung kumain na din kayo upang higit na maunawaan ang ating aralin. Maghanda na sa pakikinig ng bagong kaalaman ngayong araw. Halina't mag-isa sa amin na punong-puno ng saya at ngiti sa ating lab. Handa na ba kayo mga bata? Kung handa na, sabihin ang salitang okay, okay, okay. Kayo naman mga bata. Magaling. Bago tayo magtungo sa ating aralin, may ipaparinig ako sa inyong awitin. Kung alam niyo ang awit, pwedeng-pwede kayong sumabay sa ating mga kanta. Ready na ba kayo mga bata? Sige, simulan na natin. Ang pamagat ng awiting ito ay ang batang bibo ng kalikasan. Ang ganda ng mensahe ng awiting ating narinig. Kung sang-ayon kayo, sabihin ng tunay na tunay. Very good. Bago tayong magtungo sa ating paksang pag-aaralan, alamin muna natin kung anong araw ngayon. Anong araw ngayon mga bata? Magaling! Ngayon ay Lunes. Sa puntong ito, ibalikan muna natin ang ating napag-aralan nung nakaraang linggo. Tungkol saan nga ulit ang ating huling aralin? Mahusay! Ito ay tungkol sa iba't ibang sukat, hugis, kulay, at tekstura ng isang bagay. Para malaman kung talagang may natutunan kayo sa ating huling naging aralin, mangyari lamang ay kunin ninyo ang review sheet at sagutan ng bilang 1 hanggang 4. Kung handa na, sabihin ng handa na kami. Napag-aralan natin sa ating huling aralin ng mga bagay sa ating paligid ay may iba't ibang hugis, sukat, kulay at tekstura. Magsasabi ako ng bagay at sasabihin ninyo kung ano ang hugis, sukat, kulay o tekstura nito. Ready na ba kayo mga bata? Very good. Sige, umpisahan na natin. Una, ano ang hugis ng bola? Magaling. Ang bola ay may hugis na bilog. Ano naman ang hugis ng pisara? Mahusay. Ito ay hugis parihaba. Kaya naman ay sabihin kung ano ang kulay ng bagay na babanggitin ko. Ano ang kulay ng araw? Mahusay. Ang kulay ng araw ay dilaw. Ano naman ang kulay ng strawberry? Tama. Ito ay kulay pula. Ang gagaling nyo naman mga bata. Isang malakas na palakpak naman dyan mga bata. Sabihin naman natin ngayon ang tekstura ng bagay na sasabihin ko. Ito ba ay malambot o magaspang? Handa na ba mga bata? Ano ang tekstura ng sandpaper o tinatawag na liha?
Very good. Ang liha ay magaspang. Ano naman ang tekstura ng cotton o bulak? Tama ulit. Ito ay malambot. Ang galing-galing naman ninyo mga bata. Sabihin natin sa ating sarili, ang galing-galing ko. Handang-handa na talaga kayo mga bata. At dahil dyan, balikan natin ang kantang napakinggan awitin kanina. Patungkol saan ang kanta? Tama. Ito ay tungkol sa batang bibo ng kalikasan. Ano ang mensahe na gustong ipaabot sa atin ng kanta? Magaling! Ito ay tungkol sa tamang pag-aalaga sa ating kalikasan o sa ating kapaligiran. Ano ang mga dapat nating iwasan na makakasira sa kalikasan ang binanggit sa kanta? Mahusay! Iwasan natin ang paggamit ng plastic, straw, plastic bottle dahil hindi agad ito natutunaw. At sila ang isa sa mga dahilan ng pagbabara ng mga estero at maging dahilan din ng pagbaha. Ano naman ang ating gagawin para makatulong tayo na mapanatili at mapangalagaan ang ganda ng kalikasan at ng ating kapaligiran? Tama! Magtanim ng mga halaman at mga puno. Magaling! Talagang nakinig kayo. Bigyan nga natin ng 3 palakpak ang ating mga sarili. Mga bata, ngayong alam na natin na ang paggamit ng mga plastik ay hindi nakakabuti sa ating kapaligiran dahil matagal silang matunaw. Ano ang nararapat nating gawin sa ating mga basurang hindi agad-agad na natutunaw o nabubulok? Tama, ito ay ating i-recycle. Gamitin natin ito ulit sa ibang paraan. Halimbawa, ang mga plastic na bote, pwede nating gamitin na paso para pagtamnan natin ng ating halaman. O di ba? Nakatipid pa tayo at nakatulong pa para mabawasan ang ating basura na itinatapon. Dahil alam ninyo ang tamang paraan sa pag-aalaga ng ating kapaligiran, kayo ay tatawagin ko rin na mga batang bibo ng kalikasan. Okay ba mga bata? Sabihin ng ox na ox kung okay. Magaling! Mga batang bibo ng kalikasan. Ilabas na ninyo ang inyong activity sheet bilang isa. Bilang isang batang bibo ng kalikasan, kailangan nating itapon ng tama ang ating mga basura. Paano ang tamang pagtatapon ng basura? Paghihiwalayin natin ang mga nabubulok sa hindi nabubulok. Ang mga basurang nabubulok ay mga basurang nade-decompose o natutunaw sa lupa. Tulad ng balat ng prutas, dahon, sirang pagkain, balat ng itlog, papel, at iba pang basura na nabubulok. Ang mga ito ay ginagamit na pataba sa lupa. Ang basurang di nabubulok naman ay tulad ng straw, plastic bottle, styrofoam, lata, basag na baso at iba pa. Ay dapat nating i-recycle o gamitin ulit sa ibang paraan. Tulad ng plastic straw, pwede nating gamitin na palamuti sa ating tahanan. Gawin nating lagayan ng lapis o ballpen. O gawin nating florera. Marami tayong magagawa gamit ang mga plastic, straw, at iba pang bagay na hindi nabubulok. Mga batang bibo ng kalikasan, hawak na ba ninyo ang inyong gawain bilang isa? Kung ganoon, nais kong sagutan ninyo ang mga katanungan na nasa inyong gawain. Makikita ang mga basura sa loob ng kahon. Ang gagawin ninyo ay paghihiwalayin ang mga nabubulok sa hindi nabubulok. Pag ito ay sa basurang nabubulok, pumalakpak ng 3 beses. Mahusay! Pag ito naman ay kabilang sa basurang hindi nabubulok, pumalakpak ng 4 na beses. Gawin nga natin.
Magaling! Handa na ba mga batang bibo ng kalikasan? Pag handa na, sabihin ng handa na kami. Sa punto pong ito, ay hinihiling ko ang paggabay ng ating mga magulang upang masiguro na tama ang ginagawa ng ating mga anak at para matiyak din natin na nasusundan ng mga bata ang ating aralin ngayong araw. Umpisahan na natin. Sa unang bilang, makikita ang balat ng mansanas. Ang balat ba ng mansanas ay kabilang sa basurang nabubulok o basurang hindi nabubulok? Ilang palakpak nga ang gagawin pag ito ay basurang nabubulok? Tama, 3 palakpak. Ilang palakpak naman kung ang sagot ay kabilang sa basurang hindi nabubulok? Mahusay, 4 na palakpak ang gagawin para sa basurang hindi nabubulok. Sa unang bilang, ang balat ba ng mansanas ay basurang nabubulok o hindi nabubulok? Magaling! Ang balat ng mansanas ay nabubulok. Ang tamang sagot ay 3 palakpak. Sa ikalawang bilang naman, ay makikita natin ang styro cup. Ang styro cup ay kabilang ba sa basurang nabubulok o hindi nabubulok? Mahusay! Ito ay basurang hindi nabubulok. Kaya ang ating sagot ay 4 na palakpak. Para naman sa larawan sa ikatlong bilang, saan kabilang ang tinik ng isda? Ito ba ay basurang nabubulok o hindi nabubulok? Tama! Ito ay kabilang sa mga basurang nabubulok. Kaya ang ating sagot ay 3 palakpak. Ang husay-husay naman ng ating mga batang bibo ng kalikasan. Tingnan naman natin ang ika-4 na larawan. Ilang palakpak kaya ang ibibigay natin sa mga lumang dyaryo? Wow! Ang galing-galang naman ninyo! Ang tamang sagot ay 3 palakpak. Sabihin nga natin, ang galing-galing ko! Ngayong alam na natin ang tamang paghihiwalay-hiwalay ng mga basura mula sa nabubulok at hindi nabubulok, pag-aaralan naman natin ang mga bagay na maaari nating gawin upang mapalangalagaan ang ating kapaligiran. Binanggit kanina sa kanta ang pagtatanim ng mga halaman at mga puno. Tama ba mga bata? Salamat naman at nakikinig kayo. Kailangan nating magtanim ng mga halaman at puno nang sa gayon ay mapanatili natin ang ganda ng ating kapaligiran. Diba mas maaliwalas at magandang tingnan ang paligid na may mga tanim na halaman at puno? At hindi lamang nagpapaganda ng paligid ang mga tanim na halaman. Tumutulong din ito sa pagkakaroon ng malinis at sariwang hangin. Ang pagtatanim ng mga puno ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagbaha o pagbuho ng lupa. O mga batang bibo ng kalikasan, tayo nang magtanim ng mga halaman at puno. Okay ba mga bata? Sumugot ng ox na ox kung okay. Very good, kids! Siyempre, dahil tayo ay magtatanim, aalamin natin ang iba't ibang pangangailangan ng mga tanim. Magkakaroon tayo ng guessing game. Mga magulang, pakigabayan po natin ang ating mga anak. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Mga bata, alam ba ninyo na ang mga tanim katulad ng tao ay may mga pangangailangan para sila ay mabuhay at lumaking malusog? Unang-una, kailangan nila ng pagtatamnan para magkaroon sila ng ugat. Saan natin sila itatanim? Tama, mahusay. Sa lupa natin sila itatanim. Pagkatapos natin silang itanim, kailangan din silang diligan. Tandaan natin na hindi lamang kung kailangan natin sila itinanim, saka lang tayo magdidilig. Kailangan
natin silang diligan araw-araw kung kinakailangan. Ngayon mga bata, kung kailangan natin silang diligan, ano sa palagay ninyo ang ikalawang pangangailangan ng mga tanim? Very good, kids! Kailangan din nila ng tubig, gaya nating mga tao. Ano naman kaya ang sunod na pangangailangan ng mga tanim? Katulad uli ng tao, kailangan nila ito para makahinga. Kids, ano kaya ito? Magaling! Kailangan din ng mga tanim ng hangin. Ang ikaapat na pangangailangan ng mga pananim ay sumisikat sa silangan tuwing umaga. Kailangan ito ng mga tanim sa paggawa ng kanilang pagkain. Kailangan din nila ito para matuyo ang ating mga sinampay na damit. Ang galing! Kailangan ng ating mga pananim ng araw. Banggitin nga natin ulit ang mga pangangailangan ng mga tanim. Good job, kids! Kailangan ng mga tanim ng lupa, tubig, hangin at araw. Sa puntong ito, ay buksan ninyo ang gawin bilang 2. Mangyari lamang ay ilabas ninyo ang inyong gunting, glue at pangkulay. Mga magulang, samahan po natin ang ating mga anak sa paggawa. Gayabayan po natin sila, lalong-lalo na sa paggamit nila ng mga gunting. Handa na ba kayo mga bata? Makikita natin sa gitna ng gawain bilang 2 ang isang punla. Makikita naman natin sa ibaba ang mga larawan na nasa loob ng kahon. Kukulayan ninyo ang mga pangangailangan ng mga pananim. Pagkatapos, ay gugupitin ninyo ang mga larawan at idikit sa loob ng kahon kung saan nakasulat ang kani-kanilang pangalan. Huwag kalimutang bakatin ang pangalan ng mga larawan, mga magulang at mga tagapag-alaga. Gabayan po natin ang mga bata. Simulan na ninyo. Tapos na ba mga bata? Kung tapos na, sabihin ng yes, yes, yes. Magtungo na tayo sa isa pang aralin natin ngayong araw. Buksan na natin ang gawain bilang 3. Madali lang itong gawin mga anak. Kung may katanungan kayo, andyan ang inyong mga magulang at tagapag-alaga na tutulong sa inyo. Okay ba mga bata? Umpisahan na natin. May makikita kayo ng mga larawan na may bilang na 1 hanggang 5. Bibilangin ninyo ang mga larawan at isulat ang sagot sa kahon at pagkatapos ay pagsamasamahin ang lahat ng bilang. At isulat ang sagot sa mas malaking kahon. Nasundan ba mga bata? Gawin natin ng sabay-sabay. Sa unang bilang, bilangin kung ilang plastic bottle at isulat ang sagot sa katabing kahon. Ganoon din ang gagawin ninyo sa larawan ng mga dahon. Tapos na ba mga bata? Pagkatapos ay pagsama-samahin ninyo ang bilang ng mga plastic bottle at dahon at ilagay ang sagot sa mas malaking kahon sa bandang kanan. Gawin na ninyo. Sa bilang 2, bilangin ninyo kung ilang piraso ang dahon at pagkatapos ilagay ang sagot sa kahon. Ganon din ang gagawin ninyo sa larawan ng mansanas. Magsasama-samahin ang bilang ng dahon at mansanas at isulat ang sagot sa kahon. Go mga kids! Para naman sa 3 bilang, ay styro cup at straw naman ang inyong bibilangin. Ilagay ang sagot sa bawat kahon. Pagkatapos, ay huwag kalimutang pagsama-samahin ang bilang ng styro cup at straw. Go, go, go mga kids! Sa 4 na bilang, mangga at saging naman ang inyong bibilangin. Huwag kalimutang pagsama-samahin sila at isulat ang sagot sa kahon na nasa bandang kanan. Gawin ninyo mga anak. Para sa 5 bilang,
Bilangin ninyo mga bata ang gulay at tinik ng isda. Pagkatapos ay pagsamasamahin uli at isulat ang sagot sa loob ng kahon. Gawin nyo na mga bata. Great job, kids! Sa puntong ito mga bata, tayo ay makinig sa isang kwento na pinamagatang Si Emang Engkantada. Habang nakikinig sa kwento, pwede kayong uminom ng tubig. Sabihin ng handa na kami kung handa na. Dahil handa na kayo, makinig ng mabuti sa kwento para masagot ninyo ang aking mga katanungan pagkatapos ng kwento. Okay ba mga bata? Ayan mga bata, tapos na ang ating kwento. Ano nga ulit ang pamagat ng ating kwento? Tama! Si Emang Engkantada at ang tatlong haragan. Sino-sino ang tatlong bata na binanggit sa kwento? Tama! Tunay ngang nakikinig kayo. Ang mga batang binanggit sa kwento ay sina Pat Kalat, Paul Putol, at Paswaldaz. Anong ginawa nila? Bakit sila naparusahan ni Emang Engkantada? Very good! Sinira nila ang bakuran ni Emang Engkantada. Kahit sila ay pinagbawalan na wag na itong sirain. Anong aral o leksyon ang natutunan ng tatlong bata mula kay Emang Engkantada? Magaling! Si Pat ay natutong maglinis. Si Paul ay natutong magtanim. At si Pas ay natutong magtipid at mag-igib ng tubig. O mga bata, huwag ninyong tutularan ang masamang ginawa nila. Bagkus, gumawa kayo ng mabuti upang mapangalagaan natin ang ating kapaligiran. Okay ba mga bata? Para malaman kung talagang may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw, sabihin nga ninyo ang iba't ibang paraan ng pangangalaga ng kapaligiran. Ang galing-galing ninyo mga bata. Sa puntong ito, ay sagutan na ninyo ang evaluation sheet. Mga magulang at tagapag-alaga, agabayan ninyo ang ating mga anak. Handa na ba? Mag-drawing ng masayang mukha sa loob ng kahon kung ang larawan ay nagpapakita ng tamang pag-aalaga sa kapaligiran. At malungkot na mukha naman kung hindi. Magpatulong kayo sa inyong mga kasama. Umpisan na ninyo. Tapos na ba kayo mga bata? Kung tapos na kayo, ay itago na ninyo ang inyong mga activity sheets. Ipapasa ninyo sa akin ang mga ito sa pamamagitan ng inyong mga magulang. Katulad ng binanggit ko kanina, kayo ay magtatanim ng mga halaman sa inyong bakuran. Kuhanan ninyo ng larawan o video ang inyong mga sarili habang nagtatanim at ipadadala sa akin. Great job mga kids! Tunay ngang mga batang bibo kayo ng kalikasan. Bigyan ninyo ng 10 palakpak ang inyong mga sarili. Sana ay mayroon kayong natutuhan. Hanggang sa susunod nating aralin, ako ang inyong lingkod, Teacher Beverly Joy Carhulia, mula sa Kindergarten, Teacher Broadcaster ng San Manuel District, para sa paaralang panghimpapawid, tinig ng San Manuelenyo Radio, Tatak San Manuel, Tatak Tarlac. Stay safe kids! Hanggang sa muli! Ako ang inyong guro na magpapaalalang anumang ang pamamaraan ng pagkatuto ang inyong piliin, ang mahalagay makamit ang desisyon na inyong inaasam. Paalam!